Ay, sa magandang araw sa iyo kaibigan. Pagpalain ka ng Panginoon. Isang blessed Sunday. Kung nasan ka man o anumang kumatin ka ng service, enjoy worship service. And every day is a blessing for us. Medyo puyat lang kasi nga po meron tayong pamangkin na dito, medyo sininat kagabi. Patuloy na kagalingan ng hinihiling po natin sa Panginoon, kay Daniel at kay Nanay din po. Patuloy na kalakasan. Magandang araw sa iyo kaibigan. At sa oras pong ito, ako personally gusto ko lang po magkaroon ng short devotion habang nandito po ako sa bandang likod. Nagbubulay-bulay, umaano ng hangin na anong hangin, ibig sabihin yung hangin na fresh. At sabi nga po, patuloy nating pagkatiwalaan ng Diyos. Hindi ko lang po na-play yung song natin. Magtiwala, maghintay, manalangin. At napagandang reminder to sa bawat isa sa atin. Ayan, ang ating main verse ngayon ay para sa akin to at para sa ating lahat. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso at huwag kang mananalig sa sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Magandang ipaalala po sa bawat isa sa atin to, bagamat ito po ay sa Kawikaan chapter 3 verse 5 and 6. Ito po yung dagdag na kahalagahan ng karunungan sinasabi ni Solomon. Ngayon, ano po yung ating matututunan dito? Ano yung nais nating ilapit sa Panginoon? Tayo muna ay manalangin. Paano sa oras pong ito po ay lumalapit sa iyo, sampung ng kasama po namin, makikinig man o ano man po yung desire ng puso nila, kay po Panginoon ng kumilos sa buhay ng taong nakikinig. Ilan po sa inyong lingkod. Maging simple, maging natural, maging tapat kami. Turuan mo kami maging tapat sa iyong harapan. Patawarin mo kami sa iyong pagkakasala. Salamat po dahil pinatunayan mo, Panginoon, na kayo po yung Diyos na nagbibigay ng kalakasan, karunungan, kagalingan. Pagalingin niyo po si Nanay Gunding, si Daniel, Lord God. Pagalingin niyo po yung mga may sakit, Lord God. Palakasin niyo po ang bawat isa po sa amin sa oras po nito. At gamitin mo rin po ang instrumento ng pagpapala ang bawat isa. Maraming po salamat sa mga taong ginagamit mo, nananalangin sa inyong lingkod, sa bawat isa at sa lahat po ng gawain. Maraming po salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And magandang reminder po to sa atin, yung salita ng Panginoon. Magtiwala ng buo sa Lord. To be honest, bilang mga tao, iba't iba kasi yung ating pananaw about sa pagsasalitang pagtitiwala. Pagtitiwala sa Biblia ay buong puso mong pagsusurrender sa Lord. Aamin tayo na bilang tao, meron tayong bagay na minsan hindi natin maisuko sa ating Panginoon. At tulad din ng isang paalala ni Solomon sa kanyang mga anak o sa anak na lalaking pinagsasabihan niya, ay pinapaalalahanan niya na una, magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Humingi tayo ng gabay sa Lord kasi maaaring sa buhay natin ay hindi pa natin ibibigay ang lahat. Pwedeng nasasabi natin, I love you Lord, I surrender all Lord, pero minsan hindi buo yung ating ibibigay. Ang point of view dito ay yung buong puso, yung hindi kalahating pagtitiwala, kundi magtiwala tayo sa Panginoon ng lahat, sa lahat ng sitwasyon, kahit hindi natin maunawaan yung nangyayari. Hindi natin kontrolado yung sitwasyon sa mundo eh. Hindi natin kontrolado yung sasabihin ng tao, sasabihin ng mga ganito pag nagla-live ka o gumagawa ka ng mabuti o ginagampanan mo yung tama. Pangalawa, ipanalangin natin ang ating sarili na umasa sa kaparaanan ng Diyos. Alam niyo po sa bundok, kapag nasa mundo ka, kung wala kang pagkakatiwala ang mga gamot, may mga herbal na dahon dyan na binigay ng Panginoon. At pamamaraan din po yun.
nawa sa ating personal na pagsamba, hingin natin sa Panginoon na Lord, kayo talaga ang Panginoon na humawak noon, ngayon at ang bukas na haharap. Hawakan niyo yung puso ko at turuan niyo ako magtiwala. Pangalawa, huwag tayong manalig sa sarili nating kaunawaan. Ito magandang paalala po sa akin, personal sa awat isa. Kung tayo magtitiwala sa sarili nating kagustuhan, sarili nating plano, sarili nating naisin, ay magkakaroon ng chaos or gulo. Ang tao ay limitado, pero ang karunungan ng Diyos ay pangwalang hanggan. Kaya pag-isipan po natin, ang Panginoon po kasi relational yan eh. Hindi lang yan, idealistic na God. Hindi yan sa utak lang o impormasyon ng sinasabi. Aamin tayo minsan hindi diablo ang may problema sa buhay natin. Oo, naririnig natin yung sinasabi ng kaaway. Minsan sinusunod natin. Pero minsan sarili natin yung nasusunod. Alam ko na yan. Alam ko na to. Nagawa ko na yan. Pero ang question, hinahanap ba natin yung nais ng Lord sa buhay natin? Yan. Marami pong salamat sa mga kasama ko po dito na nakikibahagi. At kung kayo nakikinig ngayon, i-bless ka ng Lord sa mga sounds, sa mga tunog, sa music, at sa personal na pagsamba. At kung nakasamba ka ngayon, praise the Lord. Kung ikay nasa bahay, praise the Lord at iniingatan ka ng Panginoon. Isa pa, patuloy natin kilalanin siya sa ating mga personal na ginagawa o lakad para ituwid niya yung ating landas. Bakit ko po sinasabi ito? Huwag natin iisantabi ang Panginoon. Aamin tayo. May mga desisyon, mayroon tayong plano, relasyon, pangarap. Hindi paglinggo lang natin siya kasama. Everyday, Lord, kung may pinagdadaanan ka, Lord, kailangan ka namin. Kung may kailangan mo ng kahabagan, humingi tayo ng habag sa Lord. Tapos pwede mo sabihin sa Panginoon, Lord, ano ba yung nais mo sa amin? Aamin tayo sa parting ito. Hindi madali. Pero kailangan natin hingin sa Panginoon ang kanyang gabay, discernment, kalakasan. Magpakatotoo tayo. Hindi kaaway o diablo ang magiging dahilan para tayo matalo. Minsan yung sarili natin ang nasusunod sa sarili nating kagustuhan. Sa lahat po nandito, general po ito. Tulungan tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya sa panahon na tayo po nalilito. Humingi tayo ng gabay kung paano tayo susunod sa Kanyang mga salita. Humingi tayo sa Panginoon na magkaroon tayo ng pagkatakot. At higit sa lahat, humingi tayo ng karunungan sa direksyon upang mapagtagumpayan natin ang mga problema. Ano bang plano natin? Kung mayroong plano, humingi tayo ng gabay. Kung nangangamba, umamin tayo. Kung may kataasan, humingi ng tawad. At higit sa lahat, huwag natin gawin isang bagay sa sarili nating kagustuhan. Ako masusunod, dapat ito gawin natin. Hindi po. Hingi natin ng gabay ng Panginoon. Ito man po ay kasama mo sa grupo. Ito man po ay wala sa grupo. May experience man yung mga tao o may mga taong nakaengkwento sa sitwasyong ito. Hingi natin ng gabay ng Panginoon sa buhay natin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, Panginoon, ako po ay humingi ng wisdom, knowledge, and understanding. Patawarin mo niyo po ako kung minsan nakakalimutan namin yung utos mo. Patawarin mo, Panginoon, kami kung minsan hindi kami umiibig ng buong puso. Minsan nakatingin kami sa inyo, Panginoon. Minsan sa tao. Paano patawarin mo kami kung hindi lubos yung pagtitiwala namin sa inyo? Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng pagkatakot sa iyo. Sa lahat ng kasama po namin sa bahay, pamilya, trabaho, ingatan niyo po. Mabigyan niyo po kami ng karunungan. Panginoon, pwedeng nasabi na po namin sa yung mga salita na Kawikaan 1:7, ang pagkatakot kay Yahweh ipasimula ng karunungan. Pero Panginoon, tulungan niyo po kami na hindi lang kami magkaroon ng hunga, hindi lang kami, Panginoon, maging matalino. Bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, na
maunawaan yung mga sitwasyon namin. At Panginoon, sa lahat po na naliligaw na tao, Panginoon, turuan niyo po kami na kami mismo ay makapagturo din upang ang mga tao ay maunawaan na kailangan nila sa kayo. Panginoon, marami pong salamat. Pinagkakatiwala ko po ang lahat ng ito. Dahil ikaw po yung Diyos na nakakakita ng aming puso, naghahanap ng ang puso na handang magpaayos at magtiwala at sumunod sa iyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ng mga nandito. Pagalingin niyo po ang mga may sakit. General, Lord God, lahat po ng may sakit, pagalingin niyo po. Ang aming bansa, ingatan niyo rin po. Ang aming po aming pong mga tagapanguna sa aming pong lugar. Samahan niyo po. Ito man po, Panginoon, ay sa barangay. Ito man po ay sa bahay. Ang aming mga tatay at nanay. Aming mga lolo at lola. Bigyan niyo po ng gabay. Even po ang aming pong mga lugar. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan. We pray for protection, provision, at favor na sa inyo nagmumula. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang bawat pamilya na magkaroon po ng pagkakaisa. Tulungan niyo rin po, Panginoon, kami mga anak na maunawaan po namin na tulungan at paalalahanan ang bawat isa. Especially, Panginoon, aming po mga magulang. Panginoon, kung ano man po yung mga bagay na nagbibigay ng kabigatan sa inyo, patawarin mo po kami at linisin. Pinagkakatiwala ko, Panginoon, oras pong ito, pagkat ikay tapat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ingat ka, kapatid. Maraming pong salamat. Blessed Sunday. Pagpalain ka ng Lord. Pagpalain ng bawat isa. Kuya Sani po ang lingkod. At patuloy po tayo maging kalakasan sa lahat ng tao. And I pray, gabayan tayo ng Lord. Nasaan ka man, sa Diyos pa rin ang kapurihan. God bless. Salamat po sa mga nanonood, nakikibahagi, fellowship po sa pamamagitan po ng simpleng live streaming. Maraming pong salamat. God bless.